Sa gitna ng kaguluhan sa crypto market, kung saan bumagsak ang presyo ni Bitcoin mula po sa presyong $97,000 hanggang $94,000, isang malaki pong grupo ng investors ang hindi nagpanik. At yan po ang mga US institutional investors. Sa halip po magbenta, sila ay agresibong bumili ng Bitcoin sa panahon ng pagbagsak nito. Pero bakit nga ba ganito ang kanilang reaksyon? Ano po ang nagtutulak sa kanilang kumpiyansa kay Bitcoin kahit pa may short-term volatility? Kaya, yan, atin pong pag-usapan ang mas malalim na kwento sa likod ng kanilang investment strategy at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung bakit bumili ang US institutions sa gitna ng Bitcoin crash. Ayan, ang Coinbase Premium Index at bakit po ito mahalaga. Yan, ang Coinbase Premium Index ay isa po itong sukatan or metrics. Yan, na tumutukoy po sa percentage difference ng presyo ni Bitcoin sa Coinbase Pro. Yan, paboritong platform po ito ng mga institutions. At si Binance, mas popular naman ito sa mga retail investors. Yan, kapag positibo po ang index, ibig sabihin ay mas mataas ang demand mula sa institutional investors kumpara po sa retail. Sa kasagsagan po ng Bitcoin crash ay umakyat po ang Coinbase Premium Index mula po sa negative 0.05 hanggang 0.15, kung saan ay nagpapakita po ito ng malakas na pagbili ng Bitcoin ng mga institutions. Ang ganito pong spike ay naobserbahan din sa nakaraang buwan kung saan nagdulot po ito ng significant price recovery pagkatapos po ng mga pagbili. Ngayon ay bakit naman po confident ang mga institutions kahit bumaba ang presyo ni Bitcoin? Ayan. Hindi po kasi tulad ng retail investors na madalas naapektuhan ng emosyon at panic selling, ang mga institutions ay umaasa po sa long-term strategy. Naniniwala sila sa potensyal ni Bitcoin bilang store of value at hedge laban sa inflation. Ang short-term volatility ay tinitingnan lamang nila bilang oportunidad para bumili ng Bitcoin sa mas murang halaga. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng spot Bitcoin ETF? Ang 2024 ay naging taon ng paglago ng spot Bitcoin ETF na nagresulta po ng net inflows na higit $33 billion mula sa mga institutional investors. Ang kabuuang hawak po na Bitcoin ng mga ETF ay umabot na po sa $107 billion na halos kasing laki ng hawak po ng US Gold ETF na itinatag noong taong 2004. Ipinapakita po nito na ang Bitcoin ay unti-unti na pong nagiging bahagi ng mainstream investment portfolio ng malalaking players sa market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito sa Bitcoin market? Una ay ang price stabilization. Ang agresibo pong pagbili ng US institution sa panahon po ng crash ay nagbigay po ng price support kay Bitcoin. Sa halip po na bumagsak pa ang presyo, mabilis po itong nakabawi pabalik po sa presyong $97,000. Ang ganito pong klase ng demand mula sa malalaking investors ay tumutulong upang mabawasan ang epekto ng panic selling ng mga retail traders. Pangalawa ay ang mga institutional dominance. Ang pagdami naman po ng mga institutional investments ay nagbabago sa landscape ng crypto market. Habang lumalaki po ang hawak ng institutions, mas nagiging stable at saka predictable ang galaw ng presyo. Ngunit maaari rin po itong magdulot ng mas mataas na kompetisyon para sa mga retail traders. At pangatlo ay ang pagtaas po ng kumpiyansa or confidence kay Bitcoin. Ang patuloy po na suporta ng institutions ay nagpapalakas ng kumpiyansa kay Bitcoin bilang long-term asset.
Ang kanilang pagkilos po ay nagbibigay ng mensahe na kahit ang mga short-term na volatility ay hindi po dahilan upang talikuran si Bitcoin. Yan. Ngayon ay paano naman po ito nakakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Yan. Una ay ang oportunidad para bumili. Para sa atin, ang ganito pong flash crash ay maaari pong magsilbing oportunidad upang bumili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Gayunpaman ay mahalaga ang tamang timing at risk management upang maiwasan po natin ang malaking pagkalugi. Pangalawa ay ang pangangailangan po ng mas malalim na kaalaman. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita po ng kahalagahan ng market analysis at pag-unawa sa mga galaw ng malalaking players tulad po ng US institutions. Ang ganito pong kaalaman ay makakatulong sa mga Pinoy traders upang makasabay sa mga trend at maiwasan po natin ang pagiging wreck o talunan sa market. At ang pangatlo ay ang inspirasyon po sa long-term thinking. Ang diskarte po ng institutions ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng long-term investment strategy. Sa halip po na mag-focus lamang sa short-term gains, dapat ding pagtuunan ng pansin ng mga Pinoy investors ang potensyal ni Bitcoin sa mas mahabang panahon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang agresibong pagbili ng US institutions sa panahon ng Bitcoin crash ay patunay po na ang crypto market ay hindi na lamang larangan ng mga retail investors. Ang kanilang diskarte ay nagpapakita po na si Bitcoin ay isang mahalagang asset na may long-term potential. Bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ito po ay dapat magsilbing paalala na mahalaga ang edukasyon at tamang diskarte sa pag-trade at pag-invest sa crypto. Bagamat nakakatakot po ang volatility, ang tamang mindset at planning ay magbibigay po ng proteksyon laban sa malalaking pagkalugi. Ang pagiging maingat at disiplinado tulad po ng mga US institutions ay isang mahalagang hakbang upang makamit po natin ang tagumpay sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.